Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami ay paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ko kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay, at hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Andronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Stachys. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.
Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Sa alinman lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay ka't dakilang makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilikuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nandito sa ating simbahan at sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook page ng ating parokya, sa mga nasa kanilang tahanan. Kung inyo pong napansin, ilang mga
Itong mga nakaraang araw, sunod-sunod na araw na ang tema ng ating mga pagbasa, ng Ebanghelyo, ng ating liturhiya, bagay tema na kung saan dapat nating ituon ang ating pagninilay ay tungkol sa pagtitiwala. Binigyang diin ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig, lalo na sa kanyang mga alagad, na mahalaga na sila ay magpakita, magparamdam na sila ay karapat-dapat pagkatiwalaan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat sa atin, mga biyaya, pagpapala, at lahat ng kanyang mga ibinigay sa atin, dapat ay gamitin natin ng tama. Una, dapat tayo ay maging mapagbigay. Hindi dapat tayo maging sakim o maging makasarili. Sapagkat ginagamit lamang tayong instrumento ng Diyos sa pagdaloy ng kanyang mga biyaya. Sa sandali na tayo ay maging sakim at maging makasarili, di ibig sabihin, pinatigil na natin o pinigil natin ang patuloy na pagdaloy ng biyaya ng Diyos. At hindi na niya tayo pagtitiwalaan. Yung biyaya na sa halip ay sa atin ibinibigay, ay baka sa iba na lang niya ibibigay dahil hindi ka mapapagkatiwalaan. Kaya dapat tayong maging mapagbigay. Akala yata nung iba, pag ikaw ay naging sakim, makasarili, o naging madamot ka, kapag ikaw ay nagbigay, ang pakiramdam ng iba no? Pag ikaw ay nagbigay, mawawalan ka. Hindi nila naunawaan na kapag ikaw ay naging madamot, ikaw ay naging sakim, naging makasarili, lalong malaki ang nawawala sa iyo. Sabagat nais bigyang din Jesus na dalawa ang kayamanan. At mas dapat nating pahalagahan yung kayamanan na makalangit. Hindi yung kayamanan dito sa lupa. Pagkat itong kanyang binibigyang din, dalawa ang uri ng kayamanan. Yung kayamanang makalupa at yung kayamanan sa langit. Dapat yung kayamanan dito sa lupa, yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos, ginagamit lamang natin para tayo ay makapag-impok ng tunay na kayamanan sa langit. Akala natin, mayaman tayo, okay na, marami tayong ari-arian. Ika nga sabi natin, daming blessing, blessed na blessed. Pero hindi mo naman ito ginamit para magkaroon ka ng tunay na kayamanan o makapag-impok ka ng tunay na kayamanan, yung kayamanan sa langit. Walang kwenta pala yun. Yung ikaw ay mayaman dito sa lupa, pero dukha ka sa paningin ng Diyos. Kaya, wala kang kayamanan sa langit. Pangalawa, yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos ay dapat nating ginagamit sa pagtulong sa mga dukha, sa mga mahihirap. Sapagkat yun ang kapalit noon ay yung pagkakaroon natin ng tunay na kayamanan. Pero kapag binabaliwala mo ang mga nangangailangan, ang mga dukha, ang mga naghihirap, ang mga naghihikahos, sa kabila na ikaw ay may maiitulong, ay malaki ang nawawala sa iyo. Ayun ang gusto ng Diyos. Kaya ka biniyayaan ng Diyos ay para ikaw ay makatulong, lalo na sa mga mahirap, sa mga dukha, sa mga kapuspalad. Ang masaklap ay mayaman ka na nga, makakatulong ka na, binaliwala mo pa ang mga dukha. Ibig sabihin, hindi ka bibiyayaan ng Diyos. Hindi ka mapapunta sa langit. Nasabi ko sa iyo, sapagkat ginagamit ka ng instrumento ng Diyos Kaya ka biniyayaan ng Diyos
para tulungan mo ang mga mahihirap, ay salip na tumulong ka, abay ikaw pang umaalipusta sa kanila. Ay may nag-iintay sa iyong kaparusahan. Sinasabi ko sa iyo, sabi ako na may natulong, ay sino tinutulungan mo? Baka ang tinutulungan mo lamang yung makakatulong din sa iyo. Sabi mo naman, ba ako'y tumulong? Ako'y nagpautang. Ay walang yan, nagpautang ka nga. Isa laki naman ang interest ng pautang mo eh. Tinalo mo pa yung mga nakamotor. Nagpautang ka nga. Anong tawag natin sa mga malalaking mga 5-6 na? Ha? Ba hindi maganda yun. Lalong ang akala mo tumulong ka pero lalo mo pala silang ginigipit. Nagpautang ka, ba laki naman ang interest. Hindi yung katulad ng nagpautang ka, alam mo na nga walang ibabayad dito, bay tinulungan mo. Ang sarap pakinggan pag sinabi mong gamitin mo na muna at tsaka ka na magbayad pag ikaw maluwag-luwag na, di ko naman kailangan. O, pagkakadami mong pera, hindi mo pa matulungan na rin. Samantala, 1,000 lang naman pala ang inuutang sa iyo, tinanggihan mo pa. Sabi mo, nako, walang-wala eh. Walang-wala. Lalo kang nanggipit. O kaya naman, tumulong ka, pero may hinihingi ka namang kapalit. Pag tayo tumulong tayo para sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Pagbabalik mo dahil ng tinulungan ka niya. O kaya naman, ang dami mo nang biyayang natanggap galing sa Diyos, pero hindi ka makontento. Reklamo ka pa ng reklamo. Hingi ka pa ng hingi. Nasa iyo na lahat. Ba, ibig sabihin, hindi ka na nakontento. Ba, yan ang mga paalala sa atin na mga biyaya at pagpapala ng Diyos na ating natanggap ay dapat nating gamitin sa pagtulong sa iba at nang sa ganon, ang kapalit nun, makapag-impok tayo ng tunay na kayamanan sa langit dahil yun ang mas mahalaga. Ay dahil sa iyong kayamanan, halimbawa, kinamatay, na mayaman ka, no? Ang ganda ng sasakyan. Pero, sisiguraduhin ko sa iyo, kahit na ilan ang sasakyan mo, pag ikinamatay, hindi ka doon isasakay. Okay, maganda. Sasakyan mo. No? Yung service, napakaganda. May kortina. Oh. Ang ganda ng iyong musileo, ng iyong paglilibingan. Sabagay, alam nyo ba, kahit gano'n kalaki ang iyong bahay, yung mansyon na pinagawa mo, pag ikay namatay, hindi ka doon titira. Ha? Pagpapagawa ka ng sarili mong musileo, dahil hindi rin naman gugustuhin ng iyong mga kapamilya na ikay doon itira sa inyo, iiwalay ka. Oo. Kita mo? Hindi ka doon makakatira sa mga, kahit pa 5 o 10 ang iyong bahay, magpalipat-lipat ka, hindi ka doon ititira pag ikay namatay. Doon ka, sa Don Luis. O kaya, pwede rin naman sa Banay-Banay, kung gusto mo. Oh, kita mo, doon kayo titira. Hindi ka titira sa iyong bahay. Kapag ikaw ay namatay, ipasusot sa iyong pinakamaganda mong damit. Oh, Amerikana, o Barong Tagalog, pinakamahal na damit ang pasusot sa iyo. Pero sinisigurado ko sa iyo, biyak ang likod noon, biyak. Oh. Ba't nga naman ang damit pagka sinusuot, ano? Sayang binibiyak, ginugupit ng mga... Ba't kayo ni ginugupit nga? Ano kayang pamahin? Hindi kayo may suot ng buo. No? Ginugupit lagi Akala mo sa kabaong, pag tinignan mo, ang ganda ng damit Pero hindi mo lang, biyak naman yung sa likod No? O, kita mo? Ha? Sabagay, kung ano man dami ng sapatos mo, di ba ko nakakakita ng libing na nakasapatos? May nakita na kayong nilibing na nakasapatos? Minsan kasi sa kabaong, medyo takot kasi akong tumingin sa mukha ng patay
Pero minsan na ako nasimple laang. Hindi ko naman talaga tinitingnan ang mukha. Kasi nga sa gabi pag ako tutulog na-imagine ko yung mukha ng patay eh. Minsan tinitingnan ko, ano kayo, nakasapatos? Wala naman sapatos ano. Kahit pa sapatos may mamahalin, branded na sapatos mo, hindi mo yun isusuot pag ikinamatay. Wala pa yatang napunta sa langit ng nakasapatos eh, no? Laging naka-medyas laang. Tanyo, kahit anong ganda ng iyong libing, dahil ikaw ay mayaman, kumpara dun sa namatay, na ang kabaong ay simpleng-simple. Yung mayayaman, kita mo naman pag mayaman eh, ang pagkagaganda ng kabaong, 100,000 daw yung kabaong na yan. Kumpara dun sa namatay na mahirap, na maibili pa ng kabaong ay wala. Kung hindi pa tinulungan ni Mayor Patron o ni Vice Mayor Noel, ay hindi yata mailagay sa kabaong. Ano? Pagkumparahin mo, kahit paanong ganda ng iyong libing, kung nung ikaw ay nabubuhay, ay ikay sakim, makasarilit, napakasama ng iyong ugali, hindi ka makakarating sa langit. Dahil yung namatay, na napakahirap, na maibili pa ng kabaong ay wala, ay nung ikay nabubuhay, ay hindi mo man lamang natulungan. Ano mang ganda ng iyong libing kapag ikay namatay, hindi ka mapupunta sa napakagandang kaharian ng langit. Kaya nga, ang paalala sa atin, ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ay gamitin natin ang tama, gamitin natin sa paggawa ng kabutihan. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. At tinawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabuting loob na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling po namin ito sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa,
ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga mahal namin sa buhay na tinawag ninyo mula sa daigdig na ito. Nung pong sila ay binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon pong sila'y pumanaw na, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin din po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang aming mga ipinapanalangin ang kaluluwa sa misang ito. Ngayon din po ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng mga martir. Kaisa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama, moong kababaang loob. Idulog natin sa Kanya ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito po ang kordero ng Diyos. Narito po ang ating Panginoong Hesukristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkamagabang, naway mapanagan ka, hinirang natala Maria sa puso ni ika'y tulong ng kalapit ko. Tingin mo'y walang pagmamahal. Inang sinta, inang Tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan naming pita, naway maging hantungan, pinakamimithi Maria sa puso ni ika'y tulong ng kalamitan. Hindi mo'y walang pagmamahal. Inang sinta, inang Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hilingin din natin ang tulong at gabay ng Mahal na Birheng Maria, katuwang ang ating patron si Poong San Jose, sa kanilang paggabay, sa paglalakbay patungong langit ng ating mga minamahal na yumauna. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin, lalo na sa biyaya ng buhay, at para sa ating mga mahal na yumauna, para sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. at nawa ay pagpalain po kayong lahat na makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.